guys! So, today is another day. Nagbe-breakfast tayo sa Buncha. And late na kami nag-start ng labas namin kasi may work si Ben kagabi. So, for today, wala talaga kaming strict itinerary. Naghahanap na nga kami ng pwedeng gawin eh. Yung Buncha na gusto namin kainin is few minutes walk lang. So, maglalakad na lang kami para makapag-exercise naman. And hindi ako nakapag-ayos, guys. Di pala pa akong any makeup ngayon kasi ewan ko, parang sobrang pagod ko lang. Tapos gusto ko lang makapagpahinga. So, ayun. Guys, dito kami magla-lunch sa Buncha. So, meron siyang meatballs, may beef, and may spring rolls. Tapos noodles. Hindi na kami mag-rice. Binigay nila sa amin, guys, for free. Uy, sige kong cute. So guys, ito yung in-order namin after mag-breakfast, ay brunch na ganito. Then ako ay nag-coffee with condensed milk na salted cream, 55,000. Kay Ben, nag-coconut coffee siya, 69,000. So optional lang naman yung may a-add na coconut bits sa ibabaw, pero 15,000 din siya if gusto nyo. May shirt sila dito. Pero ano na siya is 450,000. Ito yung shirts nila. And then bunny. You are the patty to my bunny. Falling for you. Sa second floor. Kami guys sa Oko na store. Para siyang mga arts and crafts store, souvenir store, na may clothing store. Yung mga stores na talagang sadyain pa dito. Ano kaming nabili? Mahilig ka sa arts and crafts, ma-appreciate niya tong store dito. Kasi madami yung pwedeng ilagay sa bahay, ganun. Since malapit na yung pinuntahan namin sa season, check na lang din namin. Pero di naman kami bibili kasi alam ko pricey din ata. Dito na kami sa Saigon Center. Dahil sawa na kami sa Vietnamese food, mag-yakini collect tayo for today's video. Nakapamili na naman kami, guys. Galing kami ng District D. Kasi
na itinignan kami ulit ng mga hindi namin nabili ng nakaraan. So, binisit namin sila kung worth it ba siyang bilhin na talaga for the second time. At meron din kami ibang tinignan na nalagpasan lang namin before. So, ngayon dito kami sa Saigon Center. More on branded na stores to. So, kita namin may Yakiniku like dito. Kain kami. Guys, Yakiniku like. O, tingnan natin. Oh, 75,000 nga lang. Kaya nga. Ay, dito yung Yakiniku like 75,000 yung mga set nila. Pork set. Ayun, Karubi pork. Oh, 85. Mga nasa ano lang yan, 200 something. Diba? Guys, ilalagay ko na lang ng picture namin yan dito. Lagay mo pang sa menu. Ping! A long tiring day. Fanta ang liligtas sa atin. So, Yakiniku like guys, walang pila. At mabilisan lang ang kain dito. Yan, kung if sawa na kayo mag Vietnamese food, kailangan nyo ng panghalinhinan, pwede kayo mag-Yakiniku like dito sa Saigon Center level 5. Pwede. Mas a bit cheaper siya ata, I think, sa atin. Kung sa kanila guys, may cabbage. Guys, ito yung kanilang Yakiniku like. Merong large rice na mamili ka, tapos saka naka-pork set. Tapos yung usual na gulay or kimchi. Pero yung kakaiba sa kanila, may ano sila, cabbage. Tapos yan. Dahil nagsawa na kami sa Vietnamese food. Tapos yun pa rin naman yung kanilang mga sauce. So, that's the end for today. Kumain lang kami sa Yakiniku like. And dumaan lang kami saglit sa mini stop para bumili ng ice cream. So, check nyo na lang yung TikTok ko guys. And see you tomorrow. Tomorrow is our last full day dito sa Ho Chi Minh. Kasi Thursday is mag-airport na kami sa gabi. So, tomorrow siguro yung highlight bukas is mag-riverside kami na coffee shop. So, first time namin makakapunta doon. So, bibili muna si Ben ng coffee sa Highlands. Kasi may work siya for today. Tabi lang namin yung Highlands. Back sa hotel! Hi guys! Good morning! Today is Wednesday. Actually, ito yung last full day namin dito sa Ho Chi Minh. So, for today, magbe-breakfast kami sa Little Hanoi. Pero try namin yung ibang branch. Kasi yung una namin kinainan is yung malapit sa amin. So, try namin yung isa. Para maiba naman yung picture, tsaka yung view. But just malapit din naman. 5 minutes away. So, doon kami kakain. Kasi gusto ko din talaga kumain ng rice. Kaya na sa inyo. Submit nyo rin sa welcome sa amin. Bye! Sabi na tuwan dito ha. Nakita Kami ko. ang mga maasahan nyo sa pag-over. Nagkaroon ng kaguluhan sa ating vlog kasi ito pinuntahan namin Little Hanoi sa year scene na branch. Dapat talaga kaikon kami yung punanta namin sa first day. Malapit lang sa Mas malapit kasi yun. Sabi ko hindi. Punta tayo sa year scene para iba naman yung vibes. Ganyan. Tapos, nakita niya na kagad si Kong dun sa... Hindi ako naman nakita si Buron. Ay, yung kasamahan ni Sa window ko. Kong nakita sa window. Tapos nilipat pa kami. Tapos nakita niya. Tapos pumasok kami. Tapos totoo nga, nandun nga si Kong. Tapos kanina kasi, yung pagkagising namin, sabi niya, andito daw sila Kong. Eh ako naman, ang alam ko, going back. Nag-order muna kami kasi naabangan na kami. Kanina umaga, kasi sabi ni Ben, nandito daw sila. Eh sabi ko naman, imposible kasi baka di naman sila nag-real time na post.
Tapos, ang alam ko, kakagaling lang din yung video pa dito nung nakaraan. In-stop ko na din si Oh, si Dudut. Nag 24 hours challenge din siya sa Ho Chi Minh. Ah, talaga? So sabi ko, baka late post na lang. Nagulat kami guys, sa totoo nga. Tapos kanina pa sinasabi ni Ben na makikita niya daw today si ko. Nagkatotoo. Sobrang maliit lang ng Ho Chi Minh guys. Like, common yung mga pinupuntahan ng mga Pinoy dito. So, feeling ko possible pa namin silang makita. Pero sana makita din namin sila, yung mga asawa nila. Feeling ko rin. So, ayun lang guys. Share lang namin yung very, small moment. Wala kasi kami itinerary. Umabot na kami guys sa magpapapasabay na kami. Kasi, Sayang yung bagahe. masayang yung bagahe namin. Tapos, para yun, matry din ng ibang friends. Like, yun. So, guys, ang in-order namin is avocado coffee. Natikman ko nila. Kasi nakapag-egg na siya and everything. Para na siyang halo ay taho. Tingnan dito sa camera. Okay, pag ginagawa mo masarap siya. Pero parang mas feel mo lang siya. Guys, here's my food. Order na akong contact dito sa Little Hanoi. Magkano ba ito? 90,000. Siguro nagutom na talaga ako. Let's try. Yung comtam para siyang fried pork chop sa akin. No? Pag sila. Sarap. Sarap. Sabi ko hindi pa. Ngayon guys, nag-iikot-ikot na kami. Pumunta kami ng running team para doon maghintay. Kasi bago 4 na. Ang alam ko yung bus, double-decker bus is mga 5 PM ata. So, sakto kung doon din kami banda. Alam ko doon din banda yung meet-up place. So, punta tayo ng running bean. Ako naman yung magka-coffee. 15 minutes walk siya. Nagtaray kami mag-book ng Grab kaso kasi pinaka-cancel na naman kami. Kaya maglakad-lakad na lang muna tayo. Total, tagal na naman tayong uupo sa bahay. Guys, this is cafe ng Running Bean. Ito yung home to brand. Nandito na kami guys sa Running Bean. Nalagay ko dito kung anong certain branch to kasi apat yung marami silang branches here. So, magka-coffee lang kami. Tapos, mag-book na din kami ng double-decker bus. Kasi ito na yung last night namin dito. Last full day. So, kailangan na namin mag-double-decker bus. Bakit din yung branch na to? So, if you're traveling with the big group, mas okay dito kasi mas spacious siya. Pero kung gusto mo ng medyo tahimik, tapos hindi crowded, mas okay yung unang branch na pinunta namin sa Bentan. So, umorder lang ako ng 4 milk coffee. Local favorite siya dito. Tapos iba yung Creme Cafe. Local favorite din dito sa Running Bean. So, bumalik kami kasi yung first namin Running Bean, di kami nag-coffee. So, dapat ma-try namin for today. Exchange! Exchange mo. Pinupunta kami yung store. Really ko. Dito na kami guys sa double-decker bus, 5:22 PM. So, sa tapat siya ng Opera House. Tapos, may Hermes dito na tabing store. So, dito yung meet-up. Tapos, papakita niyo lang yung binook niyo sa QR code. And then, ibibigay nila sa inyo ng ticket.
So, medyo nasa dulo kami naka-off ngayon, pero okay lang naman. Mainit lang. Di pa umaalis yung bus, so hinihintay na lang namin. Hinihintay na lang namin siyang umandar. Guys, dito kami ulit sa Co-op Mart, pero ibang branch. So, mamimili kami ng mga ibang pasabay and baka idagdag na din namin yung mga gusto namin. So, funny guys, kasi nandito kami sa Kong Cafe. Yung pinuntahan namin yung branch kahapon. Tapos, bumili na kami ng mga coffee na pinapapasabay. Dami na namin kinuha, siguro mga 20 something. Dami na namin kinuha. Tapos, nung magbabayad na kami, wala pala silang card payment dito. Cash lang sila. Like, yung mga around dito na branch dito sa area na to, hindi daw nagka-card. So, walang choice sabihin, mag-withdraw siya ngayon kasi para mabili namin yung mga coffee. So, ngayon, pumunta siya sa malapit na BP Bank. Tapos, withdraw siya. Naiwan na lang ako dito para di na din kami makasal. At, pwede na lang akong kape. So, we are done for the first part ng ating haul, which is yung mga pasalubong, mga food, and everything else. So, ngayon naman is maggagawa tayo ng haul ng mga pinamili sa shopping area. So, ito yung mga pinamili namin. So, meron ako dito at meron din kay Ben. Ibang stores to, ilalagay na lang namin. We will try our best to include how much yung per product or per binili namin. Okay guys, so ilalagay muna natin here. Sige, first one is this from Sherry. Sherry? Ayan. So this is 215,000. So ilalagay na lang natin yung conversion dyan. So ito siya. Medyo goal ko kasi bumili ng damit na may polka dots. Ganyan na may suot ko, diba? Ito, sa The CIU. District 3 din to, guys. And sinuot ko na kasi siya, actually. Kasi wala na nga akong madamit. So, ito, guys, I think is 360 ko siya nabili. Para siyang vest, pero full until dito yung buttons niya. Medyo makapal lang yung tela nito, which is nice din naman kasi. So, ako kasi, yung pinaka-goal ko nung naghahanap is gusto ko yung something na pwede ko siyang i-pair sa kahit anong damit. Kaya more on basic talaga. Doon, ang dami talagang damit doon na cutesy-cutesy, may mga coquette, ganyan. So, depende na lang talaga sa style mo. Next naman guys is sa Pumi. Nakita lang namin to nung nag-coffee class kami. Tabi lang siya nung pinagawa namin ng coffee making class sa provincial table. So, if pupunta kayo doon, konting lakad lang, makikita niyo yung Pumi na store. So, nabili ko to, total is 460 ata. Lalagay ko na lang ito guys, yung eksaktong amount. Kapag nakita ko yung resibo. So, una is itong, ito pala may resibo pa pala. This is 270,000. Color black from Pumi. Ayan. Hindi siya detalye. Meron na siyang button dito. Ayun yun yung gusto ko kasi parang
Simple lang. So, basic colors lang. And then naman yung isa na binili ko doon, 200 something dito. Nawala na yung resibo. Ayan. Actually, sinuot ko na kasi to nung nakaraan. Kasi wala na talaga akong top. Ito naman is V. Naka-V siya. Ganyan. Parang suot ko ngayon. Nasa 200 siya. Though manipis lang din siya, guys. And medyo nagsisi ako na bumili ako ng white. Kasi sobrang hirap i-maintain ng white na damit. Next naman is bumili ako ng t-shirt. Actually, nabili lang naman ito sa Central Market. This is t-shirt, statement shirt lang ng about Vietnam, ganyan. This is 180,000 Vietnamese. Nasa baba lang siya ng Central Market. Kalanch yung pangalan ng store. Ang ganda ng tela nito. Ayan. So, parang Vietnamese. Di na ako bumili ng white na version nito kasi nga natatakot or nahihirapan ako mag-maintain ng white. Next naman is itong sa Cecicela. Ang goal ko kasi is magkaroon ng lace din na top. So, nung nakita ko siya, gustong gusto ko talaga siya bilhin. Maraming gantong klaseng type of top doon sa District 3. Pero dito ko nabili kasi ito yung pinakamura so far. Na maganda din yung quality. Actually, meron din naman to sa TikTok shop. Pero, ang goal ko kasi is yung magandang tela. Yung hindi siya mapupunit agad. And ang ganda niya. Ayan siya, guys. So, parang siyang light yellow, pastel yellow na papunta na sa puti. Tapos, ganito yung sa taas niya. Tapos, sa baba is ganyan din. Welcome to our next presenter. So, hi guys. So, ito na ang ating vlogging ear. So, yung lahat na napamili ko. So, ito lang siya. So, isa-isahin natin siya. So, isa sa mga pinaka-pinunta ko talaga dito sa Vietnam nung nasa Pinas pa lang ako, research ko is yung hoodie ng Boosty Goods. Bili ko ng 270. Tapos, tignan nyo, sobrang kapal ng tela niya. Ayan. Tapos, hindi siya yung parang mabilis maghimol-mol. Dito kita mo, ang galing sa tubig. Tensya na po, kulang sa practice. So, ayan siya. So, now-open yung gitna niya. So, ayun yung gusto ko ngayon sa hoodie para madali siyang alisin. Ka-imbow siya. So, masarap siyang hawakan. Yes. Ayan. So, next ay itong sa Un Mayo Mayo. Ayan. So, ito medyo may pagka street style na siya. So, ito yung itsura niya. So, naka-boxy crop na rin siya. Pero, sakto siya sa height ko na hindi sobrang katangkaran. So, nabili ko siya for 380. So, meron ding design sa likod. Ayan. So, magagamit ko siya pang church. Next, from the Cool Cat. Ayan. So, eto hindi ko talaga plano bilhin to. Pero nung nakita ko siya, hindi naman ako mahilig sa pusa. Pero, sobrang cute ng tips nila. So, ito siya. So, if mahilig kaya sa mga pusa-pusa, Mas visit ano sa inyo nyo. to? Cool Cat. Mas magugustuhan niyo yung pag mahilig kayo sa mga cats. Ayan, so ito yung design niya. So gusto ko lang mag-grab ng something from Vietnam. So ito yung napili ko. So pero marami pang design doon. Pero mas maganda yung branch sa saan yung pinunta nating running bean, yung malapit sa malapit sa cafe apartment. So doon kayo pumunta, mas maraming doon, designs. So nabili ko siya for 405. Medyo mas mahal siya kumpara sa Libo yan. So ito isa naman to sa sa mga pinaka-nagustuhan ko din na clean look lang. So this is from Vibe Free. So dalawang balik kami diyan. Ito yung una ko nabili. Dahil sobrang cute ng dog. Ayan, nakakap siya na red. So ito, pwede ko siyang gamitin sa church. So ang pinaka-target ko kasi talaga dito ay makabili ng pwedeng suotin sa church. Para siyang Uniqlo style, pero with embroidered. From Vibe Free din siya. So ito walang design siya, pero nagustuhan ko lang yung kulay niya. So ito ay 320 and ito pala ay this one is 395. So very good na siya sa price niya. So bumili kami ng postcard. Ayan. Post office. Try nyo munang mag-canvas. Pero depende kasi sa design. Pero ito 65. Sa very iba ng... cute to. Oo. Ito is coffee, bunny. Kasi paano naging tradition namin, nagbibigay ng
ref magnet sa family. So, ayan. Kaya maraming designs. Pero, kasi sa iba namin nakikita, nasa 80,000 nila binibenta yung ganito. So, 65 to sa post office. Di ko alam. Baka may mas malaman pa kayo na mas mura. So, yun lang guys. That's everything na we have bought. At uuwi na kami kasi wala na kaming pera, kailangan magtrabaho Oo. ulit. Pero, siguro if ever na plan namin mili ng damit, okay din sa Vietnam. So, yun lang naman. Thank you so much guys for watching and see you on our next vlog. Bye!